Hello mga bata! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang aralin sa economics, ang demand curve, ang batas ng demand, at ang paggalaw ng demand curve. Kaya handaan nyo na ang inyong mga kwaderno at ballpen at sabayan akong alamin kung paano nagbabago ang demand ng mga mamimili sa merkado. Handa na ba kayo? Unahin muna natin ang demand curve. Ang demand curve ay isang graph na nagpapakita ng iba't ibang kombinasyon ng presyo at ng quantity demanded nito. Ibig sabihin, pinapakita nito kung ilang produkto ang gustong bilhin ng mga mamimili sa bawat antas ng presyo. Mapapansin ninyo sa graph na habang bumababa ang presyo, tumataas ang quantity demanded nito mula punto A to punto D. Ibig sabihin, kung ang presyo ng isang perasong tinapay ay piso, kayang bilhin ng mamimili o consumer ay mahigit 50 peraso na tinapay. Kapag tumaas naman ang presyo, bumababa ang quantity demanded nito mula punto D papuntang punto A. Ibig sabihin, kung ang presyo ng isang peraso ng tinapay ay nagkakahalagang 4 pesos, ilan lang ang kayang bilhin ng consumer o ng mamimili. Ang kaya lang niyang bilhin sa takdang panahon ay 20 peraso na tinapay kapag ang presyo ng tinapay ay 4 na piso isa. Kaya pababa ang direksyon ng demand curve mula kaliwa papuntang kanan o tinatawag nating downward sloping curve. Ngayon, punta na tayo sa paglipat ng demand curve. Tandaan, ang paglipat ng demand curve ay nangyayari kapag ang demand ay nagbago hindi dahil sa presyo o yung tinatawag natin ceteris paribus, kundi dahil sa ibang salik na nakakapekto sa pagbili ng mga mamimili katulad ng kita, panlasa, at presyo ng iba pang related goods. Ibig sabihin, kahit hindi nagbago ang presyo, pwedeng tumaas o bumaba ang demand dahil sa mga pagbabagong ito sa paligid natin. Halimbawa, hindi nagbago ang presyo ng tinapay, 4 pesos. Pero makikita nyo sa graph, nagbago ang dami ng quantity demanded na kayang bilhin ng consumer o ng mamimili. Ibig sabihin, kapag tumaas ang demand, buong demand curve ay lilipat pa kanan. Ito yung tinatawag nating rightward shift. Kapag naman bumaba ang demand, ang buong demand curve ay lilipat pa kaliwa o yung tinatawag nating leftward shift. Ulitin natin. Tandaan, ang graph sa ibaba ay nagpapakita ng paglipat ng kurba ng demand. Kapag ang paglipat ng kurba ay papuntang kanan o yung tinatawag nating rightward shift, ito ay nangangahulugan ng pagtaas ng presyo ng produkto o serbisyo. Samantalang ang paglipat sa kaliwa ay nangangahulugan pagbaba ng presyo ng produkto o serbisyo. Yung paglipat sa kaliwa ay tinatawag din nating leftward shift. Kapag may paglipat sa kurba papuntang kaliwa, ito ay nangangahulugang pagbaba ng presyo ng produkto o serbisyo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga dahilan ng paglipat ng demand curve. Meron ako dito 5 dahilan ng paglipat ng demand curve. Una, kita. Pangalawa, panlasa. Pangatlo, presyo ng kaugnay na produkto o related goods. Pang-4, populasyon. Pang-5, expectations. Una, kita ng mga mamimili o income. Kapag tumaas ang kita, mas may kakayahan ng mga tao na bumili kaya tumataas ang demand at lumilipat pa kanan ang curve. Pero kapag bumaba ang kita, bababa rin ang demand kaya lilipat pa kaliwa. Tandaan na kapag tumaas ang kita ng isang consumer o na isang mamimili, tataas din ang tsansa na mas marami siyang produkto na mabili. Pero kapag bumaba naman ang kanyang kinikita, mas may tsansa din na kakaunti lang
ang produkto na kaya niyang bilhin. Sunod, panlasa o kagustuhan ng mga mamimili o tinatawag din nating taste o preferences. Ito ay tumutukoy sa kung mas sumisikat o nagugustuhan ng tao ang isang produkto, tataas ang demand. Halimbawa, kung nauso ang milk tea, tataas ang demand dito kahit hindi nagbabago ang presyo. Dahil ito yung kadalasan na gustong inumin ng mga kabataan sa henerasyon na ito. Kaya kung mapapansin nyo, ang daming mga negosyo na nagtitinda ng milk tea dahil patok ito sa panlasa ng mga nakakarami. Sunod, presyo ng kaugnay na produkto o yung tinatawag nating related goods. May dalawang klase ang related goods. Meron tayong substitute at complementary goods. Ulitin ko, may dalawang uri tayo ng related goods. Una, meron tayong tinatawag nating substitute. At ang pangalawa, meron tayong tinatawag nating complementary goods. Kapag tumaas ang presyo ng substitute goods, halimbawa, Coke, tataas ang dami ng Pepsi. Kapag tumaas naman ang presyo ng complementary goods, halimbawa cellphone plan, bababa ang demand ng cellphone. Sunod, populasyon o dami ng mamimili. Kapag dumarami ang populasyon, mas marami ang bibili ng produkto o tinatawag nating demand increases. Kapag bumaba naman ang populasyon, mas kakaunti lang ang mga taong pwedeng bumili o yung tinatawag nating demand decreases. Panghuli, expectation o yung tinatawag nating inaasang pagbabago sa presyo o sitwasyon. Kung inaasahan ng mga tao na tataas ang presyo sa hinaharap, bibili sila ng mas maaga ngayon, kaya tataas ang demand. Ngunit kung inaasahan namang bababa ang presyo sa hinaharap, hihintayin nila na bumaba ang presyo. Kaya sa ngayon, ang mangyayari, bababa ang demand. Kasi konti na lang ang bibili kasi mas ina-expect nila na bumaba ang presyo sa hinaharap. Kaya dun sila mas bibili. Compare ngayon na mas mahal yung presyo. So yung tinatawag nating expectation o inaasahang presyo ng mga mamimili o consumer. Ito ang mga dahilan ng paglipat ng demand curve. Una, kita. Pangalawa, panlasa. Pangatlo, presyo ng kaugnay ng produkto o yung tinatawag nating related goods. Pang-apat, populasyon o dami ng mamimili. Pang-lima, expectation o inaasahang presyo ng mga consumer o mamimili sa mga produkto. Bilang pangwakas, sukatin natin ang iyong pagkaunawa sa demand curve. Meron akong hinandang sitwasyon ito. Halimbawa, bawal na ang paggamit ng plastic straw kaya bumaba ang demand sa mga ito. Ngayon, ano ang uri ng pagbabago ang magaganap sa demand curve kapag bumaba ang demand nito? Kapag bumaba ang demand nito, lilipat sa kaliwa ang curve o yung demand curve. Paliwanag, bumaba kasi ang demand dahil sa polisiya ng pamahalaan. Ganun lang kasimple, di ba? Kaya sa pangwakas na gawain, ganyan lang din ang paraan pagsagot na gagawin mo. Naunawaan? Tara, simulan na natin. Ups! Bago mo i-off ang video na to, magsanay ka muna, be. Sagutan mo ito sa iyong kwaderno. Sige na, huwag kang tamad. Tandaan mo, hindi ka anak mayaman. Ha 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 ha.